In Studio Celeri, kung saan buhay ang pananaw. Bawat stroke at bawat obra, pangarap ay lalago at lilitaw. Tayo'y lulubog sa mga kulay, at ang apoy ay mag-aalab. Bubuksan natin ang kagandahan, na tanging ang mga artist lang ang may alam. Tignan mo, damhin ang buhay na sining, mga kwento sa canvas, paglikha ay aalamin. May brush sa kamay at mapupu. Si Biaya ay pinanganak bilang Benz Aya Tagulabong noong July 23, 1998 sa Pasig City. Sinimula ni Biaya yakapin ang kanyang pagmamahal sa sining mula pa sa edad na 4. Sa kanyang dedikasyon simula pagkabata, siya ay nagumpisang lumahok sa mga online exhibit noong 2020 at nagtuloy bilang isang full-time artist noong 2022. Ang kanyang natatanging estilo ay nagtatampok ng mga dual characters, textured na mga obra at bright palette na pinangungunahan ng kulay asul at orange. Nakilala ang mga gawa ni Biaya dahil sa kanyang partisipasyon sa eksibisyon ng sining kagaya ng Ako si Rizal sa Italia noong June 2024. Naging finalist sa Aseo Art Awards para sa karya Seni Quezil, The Art of Aseo sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2023. At kinilala rin siya sa kanyang kontribusyon sa 100 Artists for the Philippine Eagle, isang tribute para sa ating national bird sa National Museums of Natural History noong 2024. Bukod dito, siya ay ginawaran bilang Most Outstanding Mentee sa ASP Art Mentoring Program Batch 2 noong 2022. Patuloy na nagbibigay inspirasyon si Biaya sa kanyang makabagong pamamaraan at dedikasyon sa kanyang artistic journey. Mga kaibigan, Biaya sa studio with Celeri. Hi, B. Hello, sir. Kumusta ka na? Mabuti naman, Mukhang sir. blooming ka. Ang haba ng buhok mo. Ang haba ng hair mo ngayon, ha? Wala na kasing papagalitan. Kamusta ang art journey ni Biaya ngayon? Masaya, sir. Maraming busy. Maraming ginagawa. And progressive. Marami kang bang komisyon or marami kang bang exhibit na sinasalihan ngayon? Ngayon, katatapos ko lang ng commissions. Parang naka-plot pa lang yung mga exhibit Mga susunod sa pa. whole year. And then, nagtatry ako mag-explore sa other media. Okay. B, paano ba nag-umpisa itong sining sa buhay mo? Yung sining, yung art generally, before pa akong mag-aral, alam ko, medyo gifted na ako doon eh. Parang hindi pa ako marunong magsulat ng pangalan, nauna na akong mag-drawing. As in, nag-skip na ako sa stickman. Parang di pa talaga nag-aaral. So may forms na kagad? May forms na. Kaya parang pinapagalitan na ako ng mama ko nung kasi parang bakit marunong na ako sa drawing pero yung pangalan ko, hirap na hirap ako. Para na matuto ako magsulat, parang gamit din yung pag-drawing. Kunyari, A, triangle na may paa, B, buntis na nakatagilid, C, tenga, ganun ko siya natutunan. So, yung talent mo, tingin mo, visual talaga? Yes. So, mas madali kang natututo visually? Yes, sir. So, hindi ka naman nahihirapan sa school dahil dito? Hindi naman, sir. Kasi yun, naka-help siya sa akin sa ano eh. Kapag aaral, parang may different pattern siya para matuto. So, tinitingnan mo ba ito yung mga visually as forms na kagad? Parang bini-breakdown mo siya into shapes para mas madali mo siyang matutunan? Yes, sir. Exactly, sir. Ganun po. So, tingin mo ba talent to? Or parang may special skill ka dahil dito? Tingin ko, talent siya. Yung parang wala namang nagturo sa akin nung bata. Wala bang, sa pamilya niya, wala bang artist? Wala. Wala ka bang background na ano? As in Zero? Wala? As in zero. Parang na-develop lang siya katagalan. Nung bata ka, meron ka bang na-encounter na, ay, ito pala yung art? Or meron na ba sa'yo malalim na kahulugan ang sining? O drawing lang to as expression na gusto mong gawin? Parang laro-laro lang ba? Ganun ba yung tingin mo nung wala bata eh. ka? Parang drawing na siya eh. Parang, marunong ka mag-drawing. So, parang another trivia for yourself. Ganun lang. So, paano mo nalaman, paano mo na-realize na sa maagang panahon or yung pagkabata mo, ay, mas
Mas angat ako sa ibang bata sa pagdodrawing. Paano mo, ano yan? Sumasali ka ba sa mga contest? Or nakukompare mo ba yung gawa mo doon sa mga kaklase mo? Ayun, yun nga, before pa lang mag-aral, nakukompare ko na yun sa kanila kasi hirap pa sila humawak ng lapis. Ako, Mas advanced? parang di pa tinuturo sa akin yung kulay. Hindi ko alam yung yellow, hindi ko alam yung green. Pero pag kinombination, parang alam mo kung ano yung magandang kombinasyon. Nagbe-blend siya. Hindi ko alam yung term. Pero hindi ako sumali sa contest nung elementary to high school. Bakit? Kahit mga post, feeling ko hindi para sa ganun yung art ko. Minsan kasi pinipilit ako sumali sa contest pero Sinong pumipilit sa'yo? Mga teachers mo? teachers, classmates, pero hindi ako sumasali kasi parang pakiramdam ko hindi ganun hindi yun yung audience ng art ko. So, Hindi sa siya- batang edad, meron ka ng konsepto ng audience na kung paano mo pinapakita yung Yes sir, sining mo. kasi parang alam mo na yung itsura ng kadalasan na ano yung itsura ng poster making. Eh alam ko hindi ganun yung art ko and alam ko parang hindi siya ma-appreciate sa ganung lugar. Kaya hindi ko na tinatangka na sumali. Suportado ka ba ng mga magulang mo sa pagsisining mo noon, nung bata ka? Nung buhay pa yung mama ko, siya yung nagsusupport sa akin. Pero nung wala na, parang hindi ko masabing support pero parang hinahayaan lang nila ako. Ganon. Hindi ka naman kinukontra totally. Ay, huwag kang gumawa niyan o ano. Nung namatay yung mama ko, hindi na yata ako nakapag-art masyado eh. Bumalik na lang ako yung ako na lang. Bakit? Bakit kasama sa paglibing sa nanay mo ang sining mo that time? Hindi supportive talaga Yung Kasi- family mo. Nung namatay bang nanay mo, ang tatay mo, hindi ka na sinuportan sa art? uli lang lubos po ako sa... Uli lang lubos ka. Opo. So, saan ka napatira nung ano? Sa tita ko, sa lola ko. So, sila hindi supportive Yung doon sa tita art ko, mo? supportive. Yung lola ko, hindi. Kahit hindi siya art, generally, kahit anong gawin ko, hindi siya... Hindi siya nagsusupport Or doon sa kaya ano? tingin ko hindi lang siya just art. Parang Okay. lahat ng bagay. Kaya hindi ko napansin kung about lang ba siya sa art. Okay. So, anong kurso na tinake mo nung college kung hindi sila supportive? Hospitality management po. Ayun naman po, ako yung nagpaaral kasi sa sarili ko. Oh, working student ka? Opo. Okay. So ako yung pumili nun kasi sabi mas mahal yung fine arts. Oo. Pareho palang mahal. Pero kung papipiliin ka dapat, fine arts ang kukunin mo. Yes po. Pero doon ka pumunta. Pero kung pinapaaral mo ang sarili mo, bakit hindi yung kinuha mo yung gusto mo? Kasi nag-stop na nung high school, nag-stop ako. Nag-work muna ako sa fast food. Tapos doon ako nagkaroon ng influence na mas madaling maging manager kapag Ibang kurso mo. related sa management. Parang kinalimutan ko na yung art nun kasi di ba namatay po yung mama ko. Tapos parang na-set aside na talaga siya. So, parang yun na yung na-instill sa'yo na kung gusto maging manager, dapat nasa management na course ka malapit. Kasi yun yung gusto ko maging manager. Pero graduate ka sa kurso na to. Hindi sir, kasi nag-pandemic na po. Tapos pinag-aaral na ako that time ng 4th year ng lola ko. Nag-pandemic, ang hirap, wala sa ayos yung mental state ko. Doon bumalik yung art. So kung kailan hindi maayos ang mental health mo, bumalik ka sa art. Bakit? Kasi may mga, dati ang hilig ko lang bumili ng mga gamit sir na hindi ko naman ginagamit. Yung parang pag pumupunta ako ng National Bookstore, gusto ko lang siyang i-acquire kasi gusto ko lang i-keep. Then nung pandemic, parang naglinis-linis ako ng gamit, tapos nakita ko sa ilalim ng kama yung mga hindi ko ginagamit na art materials. Then tinry ko ulit. Tapos yung parang therapeutic siya sa feeling. So, bumalik ka doon sa tingin mong kinamulatan mong ikaw, Opo. dito mo na-realize. So, tingin mo ba nagkamali ka sa decision mo na hindi ka nag-fine arts noon? Dahil sabi mo, pareho lang din yung gastos, pareho lang yung challenges financially. Sa ngayon, artist ka. Opo. So, pinagsisisihan mo ba, sana nag-fine arts na lang ako?
Hindi naman sir, kasi yung inaral ko noon nakatulong din siya eh. Kasi nakahanap ako ng work noon eh. Naging chef pa po ako sir eh. Oh, naging chef ka pa dahil doon sa Kahit kurso hindi mo. ako nakatapos OJT na lang yung kailangan ko noon. Nakahanap ako ng work na related sa kurso na yon, tapos naka-help pa rin naman siya eh. So wala kang pinagsisisihan Wala po. doon sa journey mo ngayon. Opo. Pero ngayon bilang artist, ano yung maipapayo mo doon sa mga tao na nalilito? Kung doon ba sila doon sa sinasabi ng mga magulang na safe courses o sundin ba nila dapat yung passion nila sa singing? Para ikaw na napagdaanan yan, na in a way, sinasabi mo nga, pwede natin i-consider na successful ka doon sa dalawang journey Yes, na tinahak mo bilang naging chef ka doon sa kurso na tinulak mo, na nagkaroon ka rin na ng financial return dahil doon. Saka bilang isang artist ngayon, anong may papayo mo dito sa mga nagdadalawang isip pang mga bata or mga magulang para bigyan ng pagkakataon yung anak nila doon sa kurso na gusto nila? Bawat kwento'y may tinig, bawat pagpili ay may dahilan. Damdamin ay may pag-asa, maramdaman ang sigla. In studio is ready, dito natatagpuan ng ating pangalan.